Yo mga kapangs, today's menu is magluluto po tayo ngayon na ginataang tilapia. Ayan na nga po, nililinisan ko na po yung tilapia. Ayan po, bawas-bawas muna tayo sa mga karne mga kapangsa para yung mga health natin is maayos naman. At pagkatapos po natin lilinisan yan, i-ready na rin natin yung mga gulay mga kapangsa. Huhugasan na rin natin ng talong mga kapangsa at okra. Ayan po para samahan natin ng mga gulay. Dadamihan natin ng gulay mga kapangs para yung katawan natin ay maging healthy naman. At isusugat po natin yung gata niya. Excuse me mga kapangs, hindi ako ang kakayod niyan. Ang kakayod po niyan ay si Mrs. Ito na po, utay-utay niya ng kinakayod. After niya pong kayudin yan, siya na rin po yung maglalamas niya no pipigain. Ayan po, pinipiga na po para purong-purong gata po yung maihalo natin sa ginataang tilapia. Fresh na fresh po yung niyog natin mga kapangs. Ayan po, mas masarap po talaga pag yung sariling kayo o sariling lamas. Ayan po mas makakatipid tayo mga pangs pagka sarili nating niyog kaysa magpagiling po kayo, magpakayo dahil malaking katipiran to. Ayan po inuutoy tayo na ni Mrs. Matatapos na po ito. After po nito lalatag na po natin yung mga gulay sa kawali. Ganyan po yung estilo ko mga kapangs, na depende na rin po sa inyo yan Ayan po yung mga gulay, naka-ready na po yan. Mamaya-maya lang po ilalatag na natin sa kawali yan. Pinakang ilalim yung mga gulay gagaya ng mga talong. Ito na po, sinisimulan na po natin mga kapangs. Ayan po isa-isa lang po natin ilalatag yung mga talong. Mamaya po ilalagay na natin sa ibabaw niyan yung mga tilapia. Ayan po, depende sa inyong diskarte kung ano po yung pwede nyo gawin. Para sa akin ito, para hindi magdikit-dikit yung mga isda sa ilalim. Kasi minsan dumidikit yan, mahirap sandukin, minsan nagwawatak-watak. Ayan po, pagkatapos po niyan, ilalagay ko na rin yung mga dyan, yung mga kagaya ng mga sangkap. Ito na po, kagaya niyan. Depende rin sa inyo yan. Sa akin yun, yung bawang, luya, at saka po sibuyas. Yan. Nasa ibabaw lang po yan. Depende sa diskarte nyo. Ito, at pagkatapos po niyan, may mga susunod na rin po tayo dyan. Ilalagay na rin natin makapangs yung okra. Ayan po, nasa ibabaw lang din po yan At least po yan, madaling maluto kasi malambot lang siya. So, lalagay na rin natin ng asin yan mga kapangs. Paminta. Ayan po. Siyempre, hindi mawawala yung yung suka. Depende na rin sa inyo. Ayan, sa akin tama lang para hindi masyadong maasim. Pangit naman kasi kung sobrang asim din, di ba mga kapangs? Eto na nga po, nakasalang na. Yung mga kapangs, lalagyan ko lang ng kaunting tubig. Instead na malamig, hot water na rin yung nilagay ko para mas madaling kumulo. Ito na nga po, kumukulo na po. Antay lang natin ng kumulo yan. Pagkatapos pong kumulo yan, isusunod na rin natin yung gata dyan. Ito na po mga kapangs Ayan po, napakaganda po ng gata. Di bali, isang gata lang po, isang niyog lang po yung ginamit namin dito para po hindi sobrang lapot. Ayan po, pakukuluan lang po ito na pakukuluan mga kapangs. Mamaya-maya po pwede na pong kainin. Itong menu natin na mga kapangs, pwede natin gayahin pwede nyo gayahin sa bahay nyo para mas may idea po kayo. Sa akin po, sariling version ko lang, sariling luto ko lang po yan. Yun lang po at maraming salamat.